Magandang araw po sa lahat. Ngayong July 26, 2024. Nawa sa panahong ito na tag-ulan, mga katoto, mga giliw po naming taga-subaybay, mga kapulido, doble ingat po tayo. Dalangin ko sa Panginoon, tayong lahat ay ligtas, malayo sa anumang uri ng kapahamakan. Mahalaga na anuman ang panahon, anuman ang mangyari, ipagpapatuloy po natin ang pagsasaliksik, pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos na Kanyang ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Humihingi po ako ng paumanhin dahil sa pansamantala na puputulin po natin ang pag-aaral tungkol sa dalawang saksi na nakasulat sa Apokalipsis 11:3. Ipagpapatuloy po natin ito sa mga darating na araw. Ang paksa na ating sasaliksikin ay ang aral ng maraming mga tagapangaral na di umano'y ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon ay natalikod. Ang gawaing ito o ang iglesia sa ating kapanahunan, ito ay naninindigan at sumasampalataya po kami na ang aral na ihahayag ko sa pagkakataong ito ay biblikal. Kaya aking ilalahad ang paksang ang iglesia hanggat narito ang mga believers o mga mananampalataya, mga tunay na lingkod ng ating Panginoon na nakinig sa Kanyang tinig. Hindi ito mawawala. Mawawala lamang ito sa panahon na kukunin na ng ating Panginoon sa Kanyang ikalawang pagparito sa ating pagsalubong sa ating Panginoon. Mananahan ang iglesia na siyang kasintahan ng ating Panginoon doon sa bayan na inihanda ng ating Panginoon. Mga katoto, mga giliw po naming kapulido, mga taga-subaybay, nawa ang aral na ang iglesia kailanman ay hindi matatalikod. Ito nawa ang ating ipamana sa ating mga anak, sa mga apo, magiging apo natin, sapagkat ang patakaran ng gawain ng Panginoon sa ating kapanahunan ay hindi magtuturo ng anumang mga aral na taliwas sa Biblia. Kaya magpapasimula po tayo sa ganitong katanungan. Ano ang katunayan na ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon ay hindi matatalikod? Pakinggan po natin ang pahayag sa Mateo 16:18. Ganito ang ipinahayag ng ating Panginoon. 16:18 ng Mateo.
At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ano ang paunang salita ng Panginoon patungkol sa kanyang itinayong iglesia? Ang kanyang pahayag, hindi ito pananaigan ng Hades kailanman. Tandaan po natin ang pangako ng ating Panginoon. Ang pangako ng ating Panginoon matutupad sapagkat wala siyang pangako na hindi niya tutuparin. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon para maingatan ang iglesia? Pakinggan po natin ang pahayag sa Efeso 4. Ganito ang nakasulat sa mga banal na kasulatan. Efeso 4:11 hanggang 14. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdan ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang wag nang maging mga bata pa na nagpapahapay-hapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin na aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon para ang iglesia ay hindi panaigan ng Hades? Ayon po sa Efeso 4:11, uulitin ko pong babasahin. Pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Naglagay ang ating Panginoon na mga apostol. At ang mga iba'y propeta. Kaya sa panahon ng iglesia may propeta. Ano yung sinasabi ng iba? Lipas na ang mga propeta. Panahon ng Kristiyano ito, panahon ng iglesia. Hindi magsisinungaling, hindi magkakamali sa pagsusulat ang mga taong inutusan ng sumulat ng mga banal na kasulatan. At higit sa lahat, hindi magkakamali ang Panginoon sa kanyang pagpapasulat sa mga taong inutusan sumulat ng kanyang mga salita. Anong walang mga propeta? At ang mga iba'y mga ebanghelista.
at mga iba'y mga pastor at mga guro. Yan ang ginawa. Yan ang nangyari. Sa iglesia, merong propeta, merong ebanghelista, merong mga guro, mga pastor. Sa iba, pagka tinawag na mga pastor, itong mga nangangalaga sa mga kaanib o sa mga miyembro ng tunay na iglesia, anong ginagawa ng iba? Nakangiti, na tumatalikod. Bakit? Nagtatanong sa kanilang kaisipan, paano naging pastor ito? Dose, sa ikasasakdal ng mga banal. Paano masasakdan ang iglesia? Kung natalikod, kung nawala, ano ang pasasakdanin? Nakuha po natin yung mga punto, mga gili po naming katoto, mga gili po naming kapulido, mga taga-subaybay. Ano yung pasasakdanin? Ayos sa salita ng Panginoon. Ang iglesia, pasasakdanin, kaya nga naglagay ang Diyos ng iba't ibang mga may tungkulin sa iglesia. Sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan. Sa ikatitibay ng katawan. Matibay ang iglesia. Hindi marupok. Ngayon ko lang napansin ang mga binigkas o ang mga ipinasulat. Kaya sabi ko po doon sa nag-comment sa GC, mamaya magbibideo ako. At i-upload ko ngayon. Kaya ngayon nagbibideo ako, mamaya i-upload ko sa aking channel. Kaya hinihiling ko po sa lahat, huwag po tayong magsawa na subaybayan ang mga aral na mga sariwang mensahe. Katulad ngayon, pinasasakdal pala ang iglesia. Kaya kailangan mga sariwang mensahe. Kaya nag-comment ako doon sa isang vlogger na kailangan ang marinig ang punto ko. Ang dapat imensahe, hindi yung mga naka-stack na mga nakatagong mga outline. Sariwang mga mensahe. Hindi nakuha yung punto de vista ko. Bakit ngayon pansamantala na naging asap itong pag-aaral dahil po doon sa komento na aking ipinost sa GC namin. Bakit? Kagising-gising ko, nakita ko yung inihahayan sa YouTube ng isang mangangaral na ang sabi, natalikod ang iglesia. Kaya nagkomento po ako, walang mababasa sa Biblia na natalikod ang iglesia. Sa ikasasakdan ng mga banal, sa 12 po ito, sa ikasasakdan ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay, matibay ang katawan ni Kristo. Anong katunayan na ito'y matibay, na hindi matatalikod? Kailanman, hanggat ang mga believers, ang mga kaanib sa tunay na iglesia hindi matatalikod.
13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos. Napakaganda yung mga mga puntos. Hanggang sa lubos ng paglaki ng tao. Kahit sa literal na tao, hindi mo mahadlangan yung paglaki. Hanggat buhay yung tao, yung bata, hindi mo kayang hadlangan. How much more ang iglesia? Kaya nga ang Diyos naglagay ng tagapag-alaga dyan eh. Ang tao na binabanggit dito, iglesia, isang taong bago, yan po ang nakasulat sa Efeso. Hanggang sa sukat ng pangangatawan sa kapuspusan. Kaya yung sukat ng iglesia, mahalaga eh. Kailangan malusog. Paano kung mga panis na mga aral? Bansot ang iglesia. Kaya meron kong mga aral na nagtuturo na ang iglesia natalikod. Bansot eh. Kaya yung mga bansot na iglesia, hindi tunay na iglesia po ito. Bansot eh. Ang tagapag-alaga, hindi tunay na tagapag-alaga. Sa Roma 15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Anong ilalabas na mga aral? Natalikod ang iglesia. Anong kalalabasan? Bansot ang iglesia. Bansot. Ikakatwiran, malalaki, mayaman. Hindi yan ang basihan ng pagiging banso. Ang magiging basihan, mga utos ng mga tao. Tuloy po natin. Sino ang magtuturo na natalikod ang iglesia o nawala ang iglesia upang wag nang maging mga bata pa napapahapay dito at doon at dinadala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin na aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa kapusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Uulitin ko ang babasahin nito. Kaya sino po ang mga tagapagturo? Sino-sino itong mga nagtuturo na natalikod ang iglesia? 14. Efeso 4:14. Salamat sa Panginoon. Ngayon lang ito 4:14 ng Efeso. Upang tayo wag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon na dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin na aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa kapusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Una, ang tawag ng mga apostol, hangin ng aral, mga hangin na aral. Bakit tinawag na mga hangin na aral? Pahapay-hapay, bata, bansot. Sa pamamagitan ng daya, hangin, ang tawag. Ikalawa, daya, pandaraya, panlilinlang. Kaya anong nagagawa ng mga mandaraya? Eto, ng mga tao sa kapusuhan. Kaya
ayon sa lalang ng kamalian. Kaya ang total nito, mga hangin, mga daya, kamalian, unbiblical. Kaya maging pihikan po tayo. Kaya napapanahon itong mga mensaheng sariwa. Ito ang panahon. Kaya sabi ko nga, ipinanganak na eh. Yung dalawang saksi. Itutuloy po natin yan. Maraming mga nakaabang na mga aral na dapat ihayag. Kaya ano ang katunayan? Ano ang katunayan? Na mula sa pagkatayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, hindi mawawala kailanman ang iglesia. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Apokalipsis. Ito ay ipinakita na ng Panginoon kay Juan na sumulat ng Apokalipsis, ang isang pangitain na nagpapatunay na hindi mawawala sa kapanahunan. Sa bawat kapanahunan, ang iglesia umiiral. 1:20. O magpasimula po tayo sa 19. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo, ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. At ang mga 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Kaya sa bawat kapanahunan, may iglesia. Umiiral ang iglesia. Kaya inilarawan, sumisimbolo sa 7 kandelero. Paano yung kandelero? Tanggalin mo yung isa, bungi, masagwa, hindi papayag ang Panginoon. Kaya nga po, naglagay ang Panginoon mga laga sa iglesia, magpasakdal sa iglesia, maging matibay ang iglesia. Kaya, pagka merong inuulit ko, nagtuturo na ang iglesia natalikod, daya ito, kamali ang mga aral. Paano po merong basihan? Merong basihan. Pakinggan natin ang basihan. Dito sa unang Timoteo 4:1 hanggang 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng mga pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi na walang nawaring bakal na nagbabaga. Ano po ang kanilang basihan? Ang unang Timoteo 4:1 hanggang 2. Ang tanong, mapagbabasihan po ba ito? Hindi po. Bakit hindi po mapagbabasihan? Meron po akong ipapapansin dito. Ulitin kong babasahin. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y wala
matatalikod eh. Ang nakasulat, ang iba. Merong magsisitalikod. Ang tanong, lahat po ba tumalikod? Saan mababasa sa Biblia na lahat tumalikod? Ang nakasulat sa Biblia, ang iba. Ang iba. Merong pahayag ang ating Panginoon. Sa 1, ang sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay siyang nagbubunga ng marami. Ngunit kung kayo hiwalay sa akin, ibig sabihin hindi mananatiling sanga, masusunod. Mag-isa literal na kahoy, puno eh. Di ho ba merong mga nalalaglag ng mga sanga? Ano ang nangyayari din sa mga nangangalaglag na mga sanga? Dahil hindi na nakakabit sa puno, hindi na nanatiling nakakabit sa puno, matutuyo eh. Kaya yung mga nangangahoy, na gumagamit ng panggatong na kahoy, kinukuha yun. Ipinanggagatong. Kaya napakatalino ng Panginoon eh. Itinulad niya, siya ang puno ng ubas. Mga miyembro, mga kaanib, mga naging alagad ng Panginoon. Itinulad sa sanga ang kailangan manatili para magbunga. Pero kung hindi mananatili, matutuyo. Kahit saan eh. Kahit sa mga gulay. Hindi naman lahat ng dahon eh, sariwang-sariwa eh, pero naman talaga matutuyo eh. Kahit sa mga, anong tawag doon sa mga masetas, halimbawa rose, daisy, merong matutuyo, merong malalaglag. Ang ibig ko sabihin, hindi lahat ng sanga mawawala. Pagka ang aral ay natalikod ang iglesia, parang sinabi ang puno ng ubas na kalbo. Na kalbo, walang sanga. Pagka nakalbo, anong nangyari? Patay ang puno. Hindi ang Panginoon. Matatag siya. Kaya kung matatag siya, ang katawan niya matatag. Naglagay siya ng tagapag-alaga, mga katiwala. Sino itong mga katiwala? Mga sugo ng Panginoon. Kaya ang unang Timoteo 4:1-2, ang nakasulat, ang mga iba. Sa King James, pasensya na po, hindi ako fluent sa English eh. Sa 1 Timothy, hindi ako fluent sa English. Pero, babasahin ko. Now the Spirit speak, King James po to, speak expressly that in the latter times, some shall depart from faith, giving heed these seducing spirits and doctrines of evils. Some. Anong ibig sabihin ng some? Ang iba. Kaya mga gili po namin katoto, walang mababasa sa Biblia na ang iglesia nawala, natalikod. Kung meron mang tumalikod, hindi tunay na iglesia mga yun. Nagsipaniwala sa mga hangin na aral, sa mga pandaraya, kaya nahulog sa kamalian. Anong katunayan? Huling talata na aking babasahin, na hindi lahat tumalikod sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang pahayag
Sa Mateo 24:13, ito po ang salita ng ating Panginoon. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siya maliligtas. Kaya mamili po tayo. Saan tayo? Sa mananatili hanggang sa wakas o tatalikod tayo? Kaya yung mga tunay na iglesia, mga tunay na alagad ng Panginoon, pinili ang manatili hanggang sa kanilang kamatayan, hanggang sa wakas. Anong katunayan? Di ba si Apostol Pablo? Mga apostol, hindi sila tumalikod sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Nakasulat po yan sa Timothy. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbuhin. Ibig sabihin, ipinagpatuloy na natiling sanga. Tinapos ko ang aking takbuhin. Mula ngayon, natataan sa akin ang putong ng katwiran. Tiyak ang kaligtasan. Hindi lamang sa akin, kundi naman sa lahat ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. Alam ng apostol, alam ng mga apostol kung sino-sino ang mga hindi tatalikod sa ating Panginoon. Kaya nga, mga gini po namin katoto, ito ang panahon, ito ang huling kapanahonan ng iglesia. Anong katunayan? Gaya po ng ating nasasaksiyan, panahon ng social media, merong mga nagpapalabas ng mga video na tila baga totoo pero edit. Huwag po natin gayahin yun. Ganyan din po sa espiritual. Na maraming mga nag-i-edit ng mga aral. Pero lilitaw ang katwiran ng ating Panginoon. Kaya manindigan po tayong lahat. Kailangan biblical po ang ating mga aral. Hanggang sa muli, dalangin ko, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, ingatan tayo sa mga bagyo na paparating pa. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Okay, ma'am.